no? Ng 2025, no? And 2 days from now, papasok naman tayo sa panahon ng Kwaresma. Sa March 5 ay Ash Wednesday na. Kaya sisimulan ang panahon ng Kwaresma. Kaya kahit na ito ay unang linggo, ito naman ay huling linggo sa panahon ng ordinary season o sa panahon ng karaniwang panahon. Sapagkat next Sunday ay Lenten season na. First Sunday of Lent. At pagkatapos ng Lenten season ay Easter season sa April 20. Pagkatapos nun ay ang mga linggo ng Easter season, no? Ascension, Pentecost, Holy Trinity, at iba pang mga pista. Kaya susunod nating makikita ang ordinary season sa July 6 na. So yung green na kulay ngayon ay makikita nating muli sa July na, no? July 6. So ganun kabilis ang panahon. Dahil ganito kabilis ang panahon, napakaganda ng paalala ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. At sana'y narinig natin kahit na malambing ang pagkakabasa ng ating ikalawang pagbasa. Sabi ni St. Paul sa mga taga-Corinthians, mga kapatid, magpakatatag kayo. Yan, no? Huwag kayong matitinag. Yan, no? Magandang paalala yun sa atin, no? Sa mga pinanghihinaan ng loob, nawawalan ng pag-asa, natatakot, nangangamba, kinakabahan, may mga problema, krisis, at iba pang mga bagay sa buhay na pinanghihinaan tayo. Sabi ni San Pablo sa linggong ito, sa ikalawang pagbasa, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. No? Di ba kinakanta natin sa charismatic yan? Di ba sinasabi natin, si Kristo ang sandigan, di magigiba. No? Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Pangalawa, maganda yung paalala ng ating ebanghelyo sa pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma. Kasi 2 days from now, we will be entering the season of Lent. At ito yung magandang paalala sa atin na tingnan sa ating buhay. 3 bagay na baka nakasasagabal upang maging masaya, maganda, mapayapa ang ating buhay. Ang 3 bagay na ito ay narinig natin sa Ebanghelyo na pinaghalo-halo, pinagsama-samang mga talinghaga ni Jesus, no? Una ay ang salita o ang bagay na tahilan o troso, no? Troso. Pangalawa, yung bunga. At pangatlo, yung bibig, no? Bibig. Una, yung troso. Sabi ng ating ebanghelyo, ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan o sa ibang version, troso sa iyong mata. No? Ano ba yung troso sa ating mata? Ito yung mga paunang hatol natin o prejudice sa Ingles na minsan nagiging balakid o harang o takip para makapaghusga tayo ng tama, kung huhusga man tayo, makapaghusga tayo o desisyon ng tama at makita natin yung mabuti o yung maganda. Yung troso o tahilan, sinisimbolo ng ating mga prejudice o prejudgment. Dala ng ating mga karanasan, kultura, pagminsan, mga pagkatakot sa buhay. Halimbawa, kapag nanakawan ka, parang pagminsan lahat na lang ng mga tao sa paligid mo magnanakaw, di ba? Ang tingin mo sa mga tao sa paligid mo magnanakaw. Pagminsan nga ako nahihiya. Kasunod ko sa linya, no? Biglang itatago yung bag, no? Gusto ko sabihin, pari po ako. No? Nagpatubo lang ako ng balbas kasi numinipis na yung buhok sa ulo ko. Kaya dito ko na lang pinatutubo.
No, may mga prejudice tayo, no? At ganun din ang mga Pariseo. Hindi nila nakita si Jesus bilang Mesiyas. Nagpapagaling siya, sabi ng mga Pariseo, nagpapagaling siya dahil kay Beelzebul. Dahil sa demonyo, kaya siya nakapagpapagaling, no? Kasi meron silang tahilan o troso o yung kanilang prejudice sa kanilang mata. Ano yung troso mo sa mata mo? Bakit hindi mo makita yung kabaitan ng manugang mo? Ano yung prejudgment sa utak mo? Bakit hindi mo mapatawad ang asawa mo? Bakit yung mga anak mo lagi mong pinagdududahan? Bakit yung kapitbahay mo lagi mong kagalit? Baka meron kang malaking troso sa mata, meron kang prejudice, meron kang prejudgment. So, magandang suriin yon. Ano ang tahilan, troso sa mata mo? Pangalawa ay ang bunga. Bunga. Sabi ng ating ebanghelyo, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. At walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Ano ang bunga ng ating pagsisimba? Ano ang bunga ng ating pananalangin? Ano ang bunga ng ating pag-aaral? Ano ang bunga ng ating mga pagninilay sa buhay? Ano ang bunga ng mga karanasan natin sa buhay? Meron hong misis na nagtanong sa kanyang mister. Sabi nung misis, "Honey, kung ako ay prutas o bunga, anong bunga ako? Ako ba ay matamis na mangga? Ako ba ay masarap na kaimito? Ako ba ay matamis na pakwan?" Sabi ng mister, oo, bunga ka nga. At kung bunga ka, ikaw ay isang bungangera. Ayan, no? Bungangera. Ang bunga ng kanyang pagsisimba ay laging pagbubunganga. Ang bunga ng kanyang buhay ay laging pagbubunganga. No? Alam ninyo, meron akong narinig na nangumpisal dati, hindi naman sa simbahan na ito, no? Na ikakasal ko. Tinanong ko, hindi kasi niya sinabi na hindi siya nagsisimba, kaya tinanong ko, nagsisimba ka ba? At ang sagot niya, hindi po. Tanong ko, bakit ka hindi nagsisimba? Magpapakasal ka sa simbahan. Sabi niya, dati naman po ako nagsisimba bakit hindi ka na nagsisimba ngayon? Kasi po, nung nagsisimba ako, pagkatapos ko hong magsimba, paglabas ko po ng simbahan, ay narinig ko po yung mga nagsaserve o naglilingkod sa simbahan, pinag-uusapan po nila yung nanay ko. Pinagkukwentuhan po nila yung nanay ko. Pinag-uusapan po nila yung kamalian ng nanay ko. Kaya simula po noon, ayaw ko nang magsimba. Kasi parang wala naman palang bunga ang mga ginagawa ng mga taong nasa simbahan, sabi niya. So magandang tanungin yan sa panahon ng Kwaresma. What are the fruits of my spiritual life? What are the fruits of my being a Christian? Sa bunga daw nakikita ang tunay na mabuting Kristiyano. At panghuli, yung bibig. Bibig, no? Una, yung troso. Pangalawa, yung bunga. Pangatlo, yung bibig. Sabi ng Ebanghelyo, sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib, no? Kung ano ang laman ng bibig, siya ang laman ng dibdib. Magandang pagnilayan yon. Ano ang laging lumalabas sa ating bibig? Ano ang laging sinasabi ng ating bunganga o ng ating dila? Maganda rin, paminsan-minsan, nagsasabi tayong, kumusta ka na? Ipinagdadasal kita. Ang ganda ng ginawa mo.
Ang ganda ng katawan mo ngayon. Ang sipag mo naman. Ang ganda ng buhok mo. Ang ganda ng sinabi mo. Kaya mo yan. At iba pang mga magagandang pananalita. Pag minsan, ang ating pananalita pwedeng makapagpalakas ng loob o makasira, makapangpahina ng kalooban. Kapag sinabi nating, ang tanga-tanga mo talaga, ang bobo mo, ang hina mo naman, ay wala ka pala. No? Hindi ka mapapatawad sa ginawa mo. Ang sama-sama mo. No? Alam niyo ho ba, merong senador sa US, ano daw dati ng batas, no? Sponsor ng batas. Sabi niya kung pwede sana kahit once in a year lang, meron tayong Speak No Evil Day, no? Speak No Evil Day. Para at least naman, kung halimbawa estudyante ka, once in a year, hindi ka tutoksuhin. Once in a year, hindi ka mabubuli o sasabihan ng masama. Alam niyo sa seminaryo, ay nag-declare ho ako sa mga seminarista. Every Monday is Appreciation Day. Lahat ng sasabihin natin dapat positive and appreciative, no? Ang gwapo mo naman ngayon, brother. Ang galing ng paglilid mo sa prayer, brother. Ang sarap ng pagkain natin. Ang ganda ng araw. Ang sarap ng ulam. Ang galing ng cook natin, no? So, Appreciation Monday. Ano ang lumalabas sa bibig natin? Siyang laman ng dibdib natin. Mga minamahal na kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, sana isaalang-alang natin ang mga paalala ni Jesus. Huwag matakpan ng malaking troso o tahila ng ating mata para makita natin ang katotohanan at ang ganda ng ating kapwa at ng mundo at ng buhay bago pa tayo makapaghusga o makapagdesisyon ng hindi maganda. Sana ang laman o bunga ng ating buhay ay ang mga mabubuting bagay na ibinibigay sa atin ng ating panalangin at dasal at salita ng Diyos. At higit sa lahat, sana ang bukang bibig o laman ng ating dibdib ay kabutihan, kagandahan, at kapayapaan para sa ating kapwa. Amen. Magsitayo